Magandang gabi po sa atin lahat. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook. Live para sa mga friends ko at para naman sa mga followers ko dito at mga subscriber ko sa YouTube ay syempre Team Replay. Gabi po ngayon sapagkat nagkaroon tayo ng impeachment trial kaninang umaga at nagkaroon din tayo ng klase ng 4 to 7 ngayong gabi kaya kailangan kong pagpaliban muna ang pag-uusap natin. Kung mapapansin nyo ang background ko, nakikita natin sa kanan ko, sa kaliwa ninyo, ay may isang walang mukhang impeachment judge na nakasuot pang clown. Samantalang sa kanan nyo at sa kaliwa ko ay merong isang impeachment judge na naka pangmangkukulam. Alam mo, ako naman ay hindi ako party sa case. Ako ay isang ordinaryong mamamayan, so siguro hindi naman ako mamumultahan ng subjudice. Habagat ngayon naglabas na ng kanyang ng kanyang ah, desisyon o ruling si Chase Escudero tungkol doon sa mga isyu na lumabas tungkol nga doon sa kay Amando Ligutan, yung kanyang sinabi at nag-post siya tungkol doon sa ah, nilagay lang niya doon sa post niya na hindi pwede magkaroon ng misleading question sa cross-examination. Kung titingnan natin, naging maayos naman yung desisyon ni Chis Escudero. Actually, naging very liberal pa nga siya na ah, ano muna, reset, rewind. Kakalimutan yung mga transgression ng mga nauna at magsisimula uli. Pero mula ngayon, ang mga lalabag sa alituntunin ng subjudice, ang mga hindi magbe-behave, kung ito'y senador ay pwedeng kasuhan ng ano ng ethics complaint sa Senado. At kung naman ito ay party sa case ay at kasama din siyempre si Sara Duterte doon ay pagmumultahin. Sisitahin, pagmumultahin at pagkatapos kung abogado ka, gaya ng mga defense lawyers at mga prosecution lawyers ay ikaw ay pwede pang i-refer sa Supreme Court para madisiplina. So, ang malinaw dito ay sinabi na kailangan mag-behave ang mga tao. Pero ako ang tingin ko doon, iyon naman ay para lamang sa mga kasali, katulad ng mga abogado, prosecution lawyers, defense lawyers, si Sara Duterte kasama doon, at mga judges. Tayo mga ordinaryong mamamayan, patuloy pa rin tayong pwede magpuna. Kasi hindi naman porket may impeachment trial na ay tayo ay bubusala ng ating bibig. Wala na tayong freedom. Ang hindi ko lang maintindihan dito ganito ay, kaya ang pagkakaintindi ko kasi sa subjudice, kaya nagkaroon ng subjudice rule dahil ayaw para hindi ma-impluwensya ng jury sa kung ano man yung pag-uusap. Kasi ang jury usually mga tao din yan, mga ordinaryong mamamayan eh. Pero sa akin ang mga senator judges ay hindi naman sila jury. Hindi sila ay mga senador. Hindi naman sila madaling dapat ma-impluwensya ng kung ano man ang pinag-uusapan natin sa social media. 'Di ba? At kung dapat ma-impluwensya nga sila, dapat nga naman siguro sapagkat ito ay political process. Masyado na kasing in-over-judicialize doon ako naiinis eh. In fact, sa akin, kung meron man dapat rendahan, ito yung mga senator judges. Tama naman sila doon na dapat unethical na ikaw ay senator judge ikaw ay naglalabas na lang sa iyong bias, 'di ba? Bakit may nakita tayong mga senator judges lalo na si Senator Pia Cayetano na kanina wala sa trial, wala sa hearing. Siya yung nanguna na talagang actually siya lang so far ngayon ang sa labas ng hearing ay naglabas ng isang video na splice, 'di ba? Tandaan na natin 'yan. Ang mga para sa akin ako nga yung mga parties yung depensa at yung prosecution maging si Sara Duterte pwede silang magsalita.
Pwede nilang magkomentaryo tungkol sa merit ng case. Kasi political process ito eh. Hindi naman to traditional na hearing. Ang credibility ng hearing the credibility will not be because of the behavior of the parties. The credibility is because of the behavior of the judges. I think. Yun ang pananaw ko, ano? Galang na lang natin ang desisyon ni Chis Escudero. At mukhang tataliman naman ang mga parties. Pero kanina, bumanat na naman si Sara Duterte, pero winarningan na siya, hindi ba? Pinasabihan na siya sa abogado na hindi na siya pwedeng basta-basta magdadaldal ngayon. Hindi na nga siya sumasali kung ano pa mga sinasabi niya, di ba? Parang, I think, uh, I'm looking forward to the day that she will be fined with 30,000 pesos and she will be admonished and she will be referred to the Supreme Court for possible disciplinary action by the bar confidant, di ba? Sa tingin ko i-refer sa bar confidant pala para madisiplina. Baka mali ako doon, di ko alam ang mga workings. Kasi sa totoo lang, nakaka-exasperate talaga tong mga senador, di ba? O hindi naman sila lahat. Meron mga senador na mga talagang alam mo na ah, maayos. Mga nagpipigil na nga sila kanina eh, di ba? Kasi let us call a spade a spade. Actually, like si Raffy Tulfo, si Erwin Tulfo, kahit si Ping Lacson, minsan talagang ang kanilang mga clarificatory questions ay hindi na talaga clarificatory questions. Pero wala sila sa kalingkingan nito ni Robin Padilla. Imagine kanina para bagang na-stress na naman ako. Actually, kanina habang ako nagtatrabaho na ng break ng class ko at habang nakikinig ako, yung kahit replay na nga lang yun, replay na kasi tapos na, so ni-replay ko na lang. Every time na magsalita si Robin Padilla, minumute ko. Pagtatayo sa Amy Marcos, mute. Kasi alam ko masistress ako eh. Ayokong nasistress. Kasi yung katulad kanina, yung drama ni Robin Padilla na tinanong niya ang kanyang tinatanong hindi yung witness eh. Ang tinatanong niya yung mga counsels eh. At nag-enumerate siya ng mga aliases. Na mga aliases daw sa ating kasaysayan, ng mga bayani, maging si Ninoy Aquino ay gumamit ng alias. Alam mo, itong mga to, granted that they use an alias, the alias was used for the revolutionaries. They were fighting Spain, America. They were fighting for a cause. So that is why they wanted to hide themselves in a pseudonym or alias so that they would not be apprehended by the colonizers or sa kasi ni Ninoy para siya makauwi. Di ba? Ang point dito, etong mga si Mary Grace Piatos, si ano ba yun, Ngit-Ngit, yung si Belat, di ba? Anong, bakit sila nagkakaroon ng alias? Sabi ni Robin Padilla, mayroon daw tayong giyera. Sinong kagiyera natin, ng NPA? Ang point dito, alam mo sa totoo lang, ito yung ano, kaya ako malakas ang loob ko na magsalita dahil kabilang ako sa mga tao na nagpapasweldo dito kay Robin Padilla. May kontribusyon ako, may ambag ako sa kanyang buhay eh. Pero siya parang wala ambag sa buhay natin eh. Nakakapika, hindi ba? Nakakapika. Ang isa pang nakakapika sa Amy Marcos. Yung mata niya kahapon habang nagdadasal si Risa Hontiveros, grabe ano, parang nandidisik na di mo maintindihan. Parang wala na sa tamang hulog eh. So, ang dapat dinidisiplina ang mga senador na ito, sila dapat ang binubusalan ng bibig. Sila dapat ang hindi pinagsasalita. Kasi yung kredibilidad ng proseso, hindi yun mawawala kung magsasalita ang prosekusyon, magsasalita ang depensa sa publiko. Kasi trabaho naman na talaga nila yun eh. Magdepensa o mag-atake ng kabilang panig. Hindi pa nga makakabawa sa kredibilidad kung si Sara Duterte magsalita eh.
Sa akin, okay lang, banata niya. Total, siya naman yung nakademanda, may karapatan siyang magsalita. Pero ang makakabawas talaga ng kredibilidad ay kung yung mga senator judges ay mag-aas ng payaso o mag-aas ng mangkukulam. Di ba? Yun. Yun ang makakawala talaga ng ng kredibilidad nitong prosesong ito. But in any case, ayan na, nandiyan na tayo. May nagtanong sa akin, kasama ba tayo? Doon din na tayo pwede magsalita? Aba, hindi naman siguro. Ang covered lang naman ng sub judice ay yung mga party sa kaso at yung mga huwes. Pero ang ordinaryong mamamayan, wala pa tayo, hindi naman tayo diktadura, di ba, Chis Escudero? Na pwede mong busalan ng bibig namin, na hindi na namin pwede magkomentaryo sa nangyayari sa impeachment. Kung ganun, huwag nyo nang i-televise yan, kayo-kayo na lang. Di ba, mag-close door na lang kayo, mag-session na, executive session na lang kayo. Kasi habang yan ay pinapalabas, hindi nyo maiwasan ang mamamayan na magkomentaryo. Kaya sa tingin ko, hindi naman kasama. Hindi naman kasama sa tingin ko, hindi naman siguro ganun. Alam naman ni Cheese Escudero ang limitasyon. So anyway, igalang na lang natin yung desisyon niya na nag-issue ng subjudice, ng rule on subjudice na kailangan talaga mag-behave ang mga parties. Tingnan natin. Ang unang lumabag kanina si Sara Duterte habang binabasa niya yung kanyang desisyon biglang nagsalita siguro hindi pa rin alam kasi, so pinagbigyan, hindi pa siya kasama, pero from now on ang mga senator judges, kapag sila ay nagsalita outside the court on the merits of the case, ay sila ay pwedeng madisiplina sa pamamagitan ng ethics complaint. Ang tanong dito, sino kayo magreklamo ng ethics complaint? Siyempre ba kayo mga parties? Baka mamamayan, di ba? Katulad ngayon si Pia Cayetano, alam ko mayroon na siyang kaso, di ba? Pero kapag naman mga party, yung mga depensa at prosekusyon, sila ay unang offense ay ipapublicly i-admonish. Ikalawang offense, pagbabayarin na ng 30,000 hanggang second offense, 30,000 na naman. At sila i-refer pa sa bar confidant para posibleng madisiplina pa ng Korte Suprema. Okay? Kasama doon si Sara Duterte sapagkat party siya. Kaya lang ang tanong ko doon ng complainant, sinong complainant doon? Ang lahat ng miyembro ng Congress? Parang hindi naman siguro, di ba? So, tayong mamamayan, pwede tayong magdaldal kasi hindi mo tayo sakop ng sub-judice rule. Kasi parang ako hindi ko parang ako mismo ang manguna sa pagkondena kung ang sakop pati ng rule na ito ay mga mamamayan sapagkat hindi hindi dapat natin kailangan na busalan ng bibig ng mamamayan. Kasi ang mamamayan may kalayaang kumampi kahit sinong gusto mong kumampi, may kalayaan na magsalita, magkalayaan na magkomentaryo sa merito ng kaso. May wag lang lalagpas sa limitasyon ng freedom. Now, bawal yung pagbabantaan mo ang isang party na papatayin o ano, bawal yon syempre. Yung hindi pwedeng below the belt na pati yung personal na buhay ng isang party, yung isang judge o isang abogado ay iyon ang sisiraan, bawal yun. Pero yung magkomentaryo tayo tungkol sa asal nila, ang magkomentaryo tayo tungkol sa merito ng kaso, ay sa tingin ko hindi sakop ito ng kapangyarihan ni Chis Escudero. Kapagkat ito ay tayo ay nasa isang malayapang lipunan. We are a free country. And on this issue that is very political, where we are holding this proceeding is on our behalf na mamamayan. It is on our behalf. Because it is on our behalf, we have a right to speak. Hindi pwedeng bubusalan ng ating bibig. So yun lang. Nako, kailangan siguro nating magkaroon na ng mga talisman na para tayo hindi natabla ng mga nangyayari ngayon na para bang tragic comedy Tragic comedy lumalabas sa Senado ngayon may nakakaiyak, nakakatawa. Di ba? Parang isang teatro, parang theater of the absurd ang nangyayari ngayon. Lalong-lalo kapag nagsalita na itong mga paborito nating senador na
Ako kanina nga habang ako nagta-type, naiihi na ako, di siyempre nakikinig ako nung magtayo na sa Amy Marcos, ay time to go to the CR. Ganon. Ganon na kalala yung I am detaching. At hindi lang ako mag-isa. Marami tayo. Marami tayong nanonood para ma-educate, pero pa yung mga taong pag tumayo na at mag-interpolate na, mag-interject na, okay, mag-clarificatory, pipindutin mo na yung mute. Kasi masakit na sa loob. Masakit sa dibdib, nakaka-stress. Baka matake tayo sa puso. Sa inis. Baka magka-stroke pa tayo sa buwisit. Diba? O siya, sige na. Sana napagturo ko yung kaisipan na plus ko yung puso at napabago kong panahon sa buhay, lalo-lalo sa usapang politikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. At sana, nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa akin ng UP, serve the people. Sige na. Sa Biyernes, tayo po ay magkakaroon ng usapang politika. Pero yun ay umaga, sapagkat wala naman trial, di ba? Okay? Lagi kong sinasabi, tayo po'y mag-iingat. Mukhang meron namang mga habagat na paparating ayon sa nakikita, nababalaagan ng nakikita natin ng weather maps. Mukhang meron namang pupula at didilaw. May mga dumidilaw na naman, nag-orange na naman, nagdidilaw na naman na lugar sa Pilipinas habang paparating ang Biyernes at Sabado. So, nag-iingat ulit tayo. Ay, nako. Napaka-exciting talaga ng buhay ng Pilipino. O sige na nga, lagi kong sinasabi, UP naming mahal. Animal Lasal. Ingat po lagi. Bye for now. Talk to you Friday.